Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video, pag-uusapan natin is kung paano nga ba nawala yung aking mga chismis sa mukha. Alam mo yun, grabe, ang dami ko pinagdaanan sa mukha ko bago ko na-achieve yung ganitong makinis na mukha ulit. So without further ado, please keep on watching. Nung high school ako, hindi talaga ako mapimple. As in, sobrang kinis ng mukha ko. Hindi pa uso sa akin yung makeup, lip tint sa pisngi. Wala. As in, natural lang talaga yung face ko nun. Wala pa akong nilalagay na kung ano-ano. Tapos, yung mga bandang senior high na, syempre, na-curious na ako. Naglagay na ako ng mga makeup. Nag-try ako ng moisturizer, ng primer, tapos foundation, yung mga powder, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga bilog-bilog sa pisngi. Una, ano lang siya, butlik-butlik. Tapos hanggang sa naging pimple na siya. As inagulat talaga ako pag nung nagising ako ng, nagising ako ng mga bandang umaga na. Grabe, nagulat ako. Ang dami ko mga butlik-butlik hanggang sa naging pimple na siya. Lumala as in. Sabi ko nun, bakit ganito yung mukha ko? Ganyan-ganyan. Ang maganda naman dun is, pisngi ko lang yung nagkakaroon ng pimple. Pero yung noo ko, hindi. Talaga makinis yung noo ko. Buti na lang talaga hindi ako tinutubuan. Kasi minsan daw, pag nagpapabangs ka, doon nagkaka-tendency na magkaroon ng pimple. Siyempre, yung buhok mo, madumi yun, diba? Tapos, tumatama siya sa noo mo. Kaya minsan, maraming mga babae din na nagkakaroon ng pimple sa noo. Kaya thankful ako na pisngi lang. Siyang senior high school ako, mga grade 11. Doon ako tinubuan ng mga bilog-bilog na sa mukha. Tapos kung ano-ano na nilalagay ko. Kasi nung high school ako, talagang safeguard lang yung ginagamit ko sa mukha. Eh, na-curious ako eh. Nag-try ako ng Kojic. Tapos hanggang sa lumala na siya. Tapos nung mga bandang grade 11 na ako, nag-try ako ng Cetaphil. Tapos, lalo siyang lumala. Yung Cetaphil na yun, hiyangan pala siya. Eh, hindi hiyang yung pisngi ko dun. Kaya, ayun, nagkaroon ng mga bilog-bilog, ganun. Para siyang bigas. Then, nag-try din ako ng, basta ang dami kong tinry na product. Na naglalagay ka ng kung ano-ano sa mukha mo, any product pa yan. Lalo siyang mas naiirita. Kasi, syempre, may mga product na sobrang taas ng percentage nila. Yung iba naman, sobrang hiyangan lang talaga sa mga product. Kaya ako kasi, napaka-sensitive skin ko. Unting lang, namamantal na ako, nagkakaroon ako ng bilog-bilog sa mukha. Tapos, pag tumagal, magiging pimple na siya. Kaya, as in lumalaki. Nakamagkano rin ako noon. Kasi, ang dami ko nga tinry na product para mawala lang yung mga pimple ko sa mukha. Siguro mga naka 1,000 or 2,000 din ako mahigit. Tapos, hanggang napagtanto ko na, bakit hindi na lang ako magpa-derma? Nung nagpa-derma ako, una kinakabahan ako. Kasi, nanghihingi pa ako ng mga advice sa mga kaibigan ko. Kasi nagpapa-derma din sila. Sabi ko, hindi ba nakakatakot? Kasi mamaya, pag in-stop ko yun, baka magbutas-butas yung mukha ko, tapos lalong lumala, gano'n. Eh, natakot ako. Pero, tinry ko naman. Talagang nilabanan ko yung takot ko nun. Kasi nga, sobrang lalaman kasi ng pimple ko. Alam mo yun, nakaka-conscious kasi dalaga ka na. Tapos, ganun pa yung tsura mo. Nandidiri ako dun sa sarili ko. Hindi ako nang gano'n nag-picture. Nakakawala ng confidence nakakaumapan ng confidence kasi yun. Nag-suggest sa akin yung friend ko na magpa-derma daw ako. Nalaman ko yung Let's Face It. Ang first branch na puntahan ko is Robinson Ermita sa May Malate. Bandang second floor ata sila. First session ko sa Let's Face It, anti-acne. Ginagawa nila is titirisin muna nila yung mga pimple mo. Alam mo yung sobrang sakit eh. As in, umiiyak na ako noon kasi ang ingay ko noon sa Let's Face It. Nakakahiya kasi ko sobrang sakit. Saka first time ko kasi noon. Then, may follow-up check-up siya. First session ko is 800 pesos. Then, second session ko, anti-acne ulit. Hanggang sa mawala yung mga pimple mo. Then, yung first tsaka second session ko is puro anti-acne. So, naka 1.6 ako. Babalik ako nun siguro mga after 3 weeks or 4 weeks din.
Tapos, may follow-up check-up pa sila. Yung follow-up check-up na yun, free lang yun. Para titirisin lang nila yung mga pimple mo. Kung meron man. Pero kung wala, wag ka na pumunta. Third session ko na, napag-alaman ko na meron palang Let's Face It sa SM Manila. 5th floor sila. Tapos, nag-try ako sa kanila, nag-inquire ako, ganun din. Yung third session ko is whitening na ako. Kasi, di ba, yung first at second session ko is anti-acne. Ang purpose nun is tanggalin nila yung mga pimple mo. Then, pagdating ng third tsaka fourth, whitening. Para mawala na yung mga pimple mo, then gagamitan ka na nila ng diamond peel. Yung 5th session ko, diamond peel na ako nun. Ang purpose naman nun is yung mga naiwan mong pimple. Kunyari, katulad to. Ayan, may bakas ako ng pimple. Iaano nila yan, ita-diamond peel. Ano siya, machine na gagamitin. Tapos, may papakita sila sa'yo na parang, ano siya, nakatawag doon, para siyang tela na puti. Papakita muna sa'yo na malinis yung tela na yun. Then, after nun, papakita naman nila sa'yo kung gaano kadami yung dumi mo sa mukha. As in, nung pagkakita ko, nagpa-diamond peel ako. Ang dami, napuno ko siguro yung papel na yun. Bali, yung first tsaka second session ko sa Robinson Ermita. Bali, naka 800 per session ako. So, 1,600 na yung first tsaka second. Yung third tsaka fourth session ko naman sa SM Manila na. Tsaka fifth session pala. Yung third tsaka fourth, 1,200 per session ata yun or 1,400. So, mga naka 2,000 plus din ako nun. Then, pagdating ng 5th session, around 500 pesos. Kasi, diamond peel lang naman yung sa akin eh. Yun lang. Hanggang 5th session na ako. Depende kasi yun sa case ng pimple mo kung malala. Ba, sa akin naman, hindi naman gano'ng malala. Gusto ko lang matanggal yung mga bilog-bilog ko or yung pimple ko sa mukha. Kaya ako nagpa-derma. Last derma ko is December. Ewan ko kailan ba yun? 2017 ata. Then, 2018, January na. Pumunta ako ng Hong Kong. Alam mo yun, talagang sobrang nag-dry yung mukha ko noon. Kasi syempre winter yun. Talagang sobrang dry na dry yung mukha ko. Kaya, naisip ko na para may take advantage din sa akin yung pagpunta ko ng Hong Kong. Kasi malamig eh. Kaya lalo siyang nag-dry. Wala talaga akong tiwala sa mga derma na yan. Kasi natatakot talaga ako na baka mabutas yung mukha ko, baka masira, baka, alam mo yun, dami kong what if. Pero ang ginawa ko, take the risk. Kasi wala naman siguro mawawala pag ginawa ko yun. Eh, maganda naman pala yung kakalabasan. Sobrang worth it. February, March, April, May, wala. As in, hindi na ako tinutubuan ng pimple. Kasi nga, may nilalagay ako sa mukha na binili ko sa Let's Face It. Hindi ko muna sasabihin kung ano yung product na yun. Kasi may, yung etong vlog number 4 ko, may part 2. So, abangan nyo na lang. Karoon pa rin naman ako ng pimple, pero hindi na yung katulad noon na malala. Siguro magkakaroon man ako pag may menstruation ako. Mga bandang summer, hindi ako pinimple. April, May, June, July, August, September, wala. As in, wala akong nakitang pimple na bumalik na katulad talaga noon. As in, kasi nga may ginagamit talaga akong product nila. So, alam ko excited kayo, pero chill. Kasi may part 2 pa. Then, mga banda. So, mahigit, oo nga. So, mahigit 1 year na ako hindi nagpapaderma. Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano siya. Ayan. Ito, pimple mark lang yan. Yan siya. Ayan, yun na ako. Wala. Ay, yung ilong ko. Wala. Kabila. Ayan lang siya. Itong area na to noon, sobrang dami nito. As in, nanidiri talaga ako. Pero, ito lang siya. Konti na lang yung meron akong bakas ng aking mga pimple. Sa noo, wala. Hindi talaga ako mapimple sa noo. Kaya, sobrang thankful ko kasi is me lang. Hindi sa noo.
sobrang sakit magpa-derma. Pero tiis ganda, girl. Diba? Ginusto mo yan. Kaya laban lang, ma'am. Gaganda ka rin naman eh. Hindi naman totally gaganda. Kasi, as in, babalik lang yung dati mong pisngi na gusto mong matching. Kaya, ako noon, talagang nilabanan ko yung takot ko. Kasi nga, ang dami kong what if no, na baka ganyan. Pero, sobrang worth it naman. Kahit na sobrang sakit, sobrang mahal. Ako, nakamagkano din ako, girl. Kaya nilaban ko talaga. Kasi nga, gusto kong, syempre nagdadalaga ako, nakaka-conscious. Alam mo yung nakakababa ng self-esteem na, lunch, kakadiri, alam mo yung ganun. Talagang hindi ako nag-picture nun. So, ayun yung kinalaban. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko sa derma na hindi naman pala siya nakakatakot. Talagang sobrang tiis lang talaga. Kasi alam mo talaga magiging worth it yun. So, by the way, meron po itong part 2. Yung part 2 ko is my skincare. Papakita ko sa inyo kung ano yung product na ginagamit ko. Kung bakit hindi na ako nagkakaroon ng pimple. Maraming Let's Face It na branches dito sa Manila. Ang pinakamalapit kasi sa akin is Robinson Ermita. Yun yung una ko pinuntahan. Then, tas pinakamalapit sa akin is SM Manila, 5th floor. Katabi ata siya ng Derm Care or yung may salon doon. Basta ilalagay ko na lang sa description box kung saan siya ba. Nga pala guys, kaya nagkakaroon ng pimple kasi dahil sa mga kinakain. Yung mga oily foods na yan, dapat medyo iniiwasan din. Tapos, huwag laging magpupuyat. Yung kaibigan ko, lagi siya nagpupuyat. Ang dami niyang pimple dito sa noo. Kaya tinatanong niya ako ano daw yung nilalagay ko sa mukha, bakit hindi na ako nagkaka-pimple. Sabi ko sa kanya, secret, panoorin niya yung vlog ko. Tapos, yun, yung yung ginagawa ko. Kaya pala, hindi na ako nagkakaroon ng pimple kasi umiinom ako ng maraming tubig. Bago ako matulog, pagising ko sa umaga. Tapos, bago ako kumain, inom ako ng tubig. Basta, more on water lang dapat. Yun lang naman yung therapy. More on water lang as in. Para iwas pimple. So, tsaka less puyat, tsaka sa mga kinakain nating oily food. So, that's it guys. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Sana nakatulong na naman ako sa inyo. Bye! See you on my next vlog.